rebuke rightly. Yan yung sabi siya na po. Paano ba yung pagsaway na tama? Di ba madalas nagkakaroon tayo ng mga conflicts? Nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaintindihan kasi minsan kapag kinausap tayo, halimbawa tayo yung mali, kinausap tayo, minsan ang sasabihin natin, pwede niya namang sabihin yung mali ko pero huwag sa ganun. Di ba? Huwag ganong paraan, huwag ganitong salita. Di ba? Namimili din tayo kahit minsan gusto naman nating aminin yung mali natin pero parang na-offend tayo kung paano tayo sinasaway. No? Kasi tayo, mga masiselan tayo, mga sensitive tayo. Mga gold yung heart natin. Ano po? Ayan. So, ang pag-usapan natin is about sa Mateo chapter 18 verse 15 to 20. Ayan. Ang sabi diyan, sa English, babasahin ko sa inyo yung salin sa English. Ang sabi niya, if your brother or sister sins, go and point out their fault. Just between the two of you, if they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of two or three. And then, if they still refuse to listen, tell it to the church. And if they refuse to listen, even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by the Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them. Ito, makikita po natin na ang sabi dito, kapag ang iyong kapatid na lalaki o babae ay magkasala sa iyo, puntahan mo siya, sabihin mo sa kanya ang kanyang kasalanan. Ang tanong nga ng isang kapatid, siya yung may kasalanan, bakit ako ang pupunta? Sabi niya. Bakit hindi pwedeng siya yung pumunta, siya yung may kasalanan? Yun po yung mga tanong. So mamaya, masasagot natin yung mga katanungan na yan. So dito, makikita muna natin, sa verse 15, ang unang-una natin kailangan gawin kapag meron halimbawa tayong kapatid na nakasakit sa atin o nagkasala sa atin, o kaya naman merong tao na nakita natin na talagang nagkasala sa harapan natin, tapos kapatiran natin siya, meron siyang maling ginagawa, though hindi siya para sa'yo, pero ikaw yung nakawitness ng kanyang maling ginagawa. Ang sabi dito, kapag ang iyong kapatid na lalaki o babae magkasala sa iyo, puntahan mo siya. Sabihin mo sa kanya ang kanyang kasalanan. So pupuntahan mo siya at sasabihin mo sa kanya po yung kanyang kasalanan. Ang sabi dyan, address privately. Kasi ang sabi po dito, sabihin mo sa kanya ang kanyang kasalanan na kayong dalawa lang. So, merong unang step. Pag may mali, sasabihin mo sa kanya lang pala, ay, nasabi ko na kay ano. Nakwento ko na kay ano. Yun yung mali natin madalas. Yung pag masama yung loob natin sa isang kapatid kasi nagkasala siya sa atin, ikikwento na natin kay ganito. Kasi nga, hindi natin alam paano tamang magsaway o magtuwid ng pagkakasala laban sa atin. Tama o mali? Diba? Alam naman natin, ang intensyon natin ay magkaayos tayo. Pero hindi natin alam paano yung tamang paraan ng pakikipag-ayos o ng pagsasaway. Ang sabi dito, puntahan mo siya, sabihin mo sa kanya ang kanyang kasalanan na kayong dalawa lang. Kung pakinggan ka niya, mapanumbalik mo ang iyong kapatid. Okay po? So, maliwanag ang instruction. Kasi ang sabi sa Leviticus chapter 19, verse 17 to 18, huwag ninyong kaputan o kapuputan ang inyong kapwa. So, kapag may mali sa ating nagawa ang ating kapatid, di ba, ang usually na nararamdaman natin, nagagalit tayo. Depende doon sa level ng kanyang ginawa laban sa atin, nagagalit tayo. Kaya sabi niya, paalalahanan niyo siya kung siya'y nagkasala. Anong sabi doon? Paalalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala para kayo'y walang pananagutan. Yun pala yun. Meron ka palang pananagutan kapag nagkakasala yung kapatid pero hindi mo sinasabihan. Huwag kayong gumanti ng masama o magtanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. So, di ba, minsan sinasabi natin, kung may mali ako, sana sinabi sa akin. Bakit sinabi pa sa iba?
Kasi nga, gusto natin maging mabago din. Kasi nga, Kristiyano tayo eh. Gusto natin maging matuwid din yung ating pamumuhay. Diba po? So, ganon. Kung ganon ang hinihingi natin sa ibang kapwa na kung meron tayong mali, dapat sabihin nila sa atin, direct, hindi na ipagsabi sa iba, dapat ganon din po pala tayo sa gagawin natin. Kapag merong nagkasala laban sa atin, sabihin din natin sa kanila yung kanilang ginawa. Alam niyo kung bakit sinasabi ito ng Panginoon sa mga Kristiyano na? Kasi nga, madalas nagiging biktima rin tayo nito. Kaya nga, ito ang pinagsisimulan ng mga usapin sa loob ng church. Pinagsisimulan ng mga chismis. Ano po? Si pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi. Bakit? Kasi, kapag itong si kapatid ay nakagawa dito ng mali, at hindi niya naman sinaway, at naulit na naman doon sa kabila, hindi rin sinaway, nagkakwentuhan sila, nagkampihan na. Diba? Tama, mali? Oh, di ba? So, yun ang nangyayari. Kaya nga, tinuturo pala sa atin ngayon ng Panginoon, kung halimbawa, nakagawa ng mali si Brother Berhel kay Sister Daisy, o Sister Daisy, sasawayin mo si Brother Berhel bilang asawa at bilang kapatid sa Panginoon. Ano po? Ganon din si Brother Aldrin at si Sister Vicky. Kasi hindi lang tayo mag-asawa o kayo mag-asawa, kundi magkapatid din kayo sa Panginoon. Di ba po? Lalo na kung magkakasama tayo sa bahay. Tapos magkakapatid tayo, iisa tayo ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Mayroong nagawa na mali sa atin yung kasama natin sa bahay, huwag natin siyang ituring na ibang tao. Ituring natin siya bilang kapatid sa Panginoon. Ano ang dapat gawin? Sasabihin mo sa kanya yung kanyang pagkakasala laban sa iyo. Pag-uusapan ninyo. Ano po? At ang intention mo ay maayos po. Galatia 6:1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayo pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Anong ibig sabihin dito? Kasi po, yung ginamit yung when, kung ang iyong kapatid ay nagkasala laban sa iyo, hindi mo alam kung kailan yung panahon na yun mangyayari. Darating at darating yon. Na tayo ay mayroong makakasamaan ng loob o kaya makakasakit yung isa sa isa. Though hindi man natin intensyon na makasakit kasi nga tayo ay nagmamahalan, di ba po? Pero darating yon. Kaya sabi doon, kayong pinananahanan ng Espiritu. Sino to? Sino yung pinananahanan ng Espiritu? Yung mga sumusunod sa instruction ng Diyos. Amen? Santiago 5:19-20, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Wow! Praise God! Palakpakan niyo natin ang Panginoon. Pwede na kayong maging instrumento para mapawi yung pagkakasala. Para yung isang tao na tumatalikod sa Panginoon ay maibalik. Wow! Ganun pala tayo gustong gamitin ng Diyos. Kung susundin lang natin yung kanyang instruction sa atin. Ano po? May iwasan yung mga kaguluhan. Verse 16. Ayan. Witnesses. Or 5, 2 or 3 witnesses. So, ang sabi kasi doon, hindi sapat, ngunit kung ayaw kanyang pakinggan, magsama ka ng isa o dalawa pa upang sa bibig ng dalawa o tatlo pang mga saksi, ang bawat salita ay mapagtibay. Ang ibig sabihin, magdadala ka ng witness, yung kapananampalataya din po hindi pwedeng unbeliever yung gagawin, yung dadalhin mo doon. Kapananampalataya, kapatid. Dadalhin mo doon at kayo ay mag-usap. Mag-uusap kayo ulit ng mga bagay na patungkol sa inyong hindi pagkakaintindihan. Kung baga, magbibigay ka po ng second chance. Hindi ka basta-basta titigil. Ano po? Ayan. Sa Deuteronomio 19:15-19. Hindi sapat ang patutuo ng isang saksi upang mahatulang nagkasala ang isang tao. Kailangan ang patutuo ng 2 o 3 saksi. Hindi po pala pwede na isa lang ang saksi. Ano po? Kapag ang isang taong may masamang hangarin ay nagbintang na hindi totoo sa kanyang kapwa, silang dalawa ay pupunta sa lugar na pinili ni Yahweh at haharap sa mga pari at sa mga hukom na nanunungkulan. Sisiyasatin silang mabuti ng mga hukom at kapag napatunayan kasinungalingan ang bintang,
Ang parusang hinahangad niya sa kanyang pinagbintangan ay sa kanya ikagawad. Alisin ninyo ang ganyang kasamaan sa inyong sambahayan. So ano po ang tinuturo dito? Ibig sabihin mga kapatid, siguraduhin mo na talagang mali yung kapatid mo bago mo siya harapin. Abay, pakabulay-bulayin muna natin bago natin siya pagbintangan na siya ay nagkasala laban sa atin. Baka naman palagay mo lang, di ba? So yun, kailangan po ating paka-isipin bago tayo gumawa ng hakbang. At huwag tayong basta-basta mabibintang. Ano po? Yun. Unang Timoteo 5:19-21, huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang matandang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Halimbawa, yung isang elder natin sa church, merong mali, merong kasalanan o nanagawa. Hindi pa rin pala sapat yung isa lang ang saksi. Sabi niyan, huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang matandang pinuno ng iglesia kung walang patutuo ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harapan ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. O tingnan niyo to, open rebuke. Open rebuke. Sasawayin natin, magsasaway tayo sa ating mga kapatid na nagkakasala. Lalo na kung hayagan na yung kanyang ginagawa, kailangan po tayo ay nagsasaway. Amen? Then, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang banal na mga anghel, iniuutos kong sundin mo ang mga bagay nito nang walang kinikilingan o ipinatangi. O walang kinikilingan o ipinatangi. Hindi porke yung kapatid na yon ay madalas manlibre o hindi porke yung kapatid na yon ay nagre-regalo sa'yo, hindi mo na gugustuhin na siya isawayin kasi nga, sayang yung libre, sayang yung regalo. Ayaw mong masira yung inyong magandang relasyon. Pero hindi mo naiisip na ang kanyang relasyon sa Diyos ay nasisira. Hello? Amen. Kaya po, huwag tayong magtatangi. Kahit very close kayo or kahit hindi kayo close ng tao. Minsan kasi, mas nagdadalawang isip tayong sawayin yung tao kapag hindi natin ka-close. Kasi nga baka magalit sa atin. Ang sabi po kanina, sawayin daw natin siya at kausapin ng may kahinahunan. Amen? May intention tayo na makipag-ayos. Verse 17. Bring to the elders of the church. Yun po yung utos sa verse 17. Ang sabi doon, kung idalhin daw po natin sa elders ng church. Babalikan ko po doon sa verse 17. Sabi dito, kung ayaw niya silang pakinggan, sabihin ito sa iglesia. At kung ang iglesia naman ay ayaw niyang pakinggan, ituring mo na siyang hentil o maniningil ng buwis. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ano man ang inyong... Okay, doon muna tayo sa buwis. Kung ayaw daw pong makinig ng isang kapatid na ating pinagsabihan sa kanyang pagkakasala, ituring na daw po natin siyang ituring natin siyang hintil o maniningil ng buwis. Ibig sabihin, mandaraya at sinungaling. Amen? Unang Korinto 6:1-7. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di sumasampalataya? So alam mo, minsan ito yung malungkot na nangyayari. Dahil feeling mo, inapi ka ng kapatid, pinagnakawan ka, magkapatiran kayo, dinala mo siya ngayon pala sa hukom. Di ba dadalhin natin siya sa barangay, dadalhin natin siya sa mga pulis. Magsasakdal tayo. Then, pero ito meron sabi niya, sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Ako po, maliit lang pala yun na bagay. So makikita natin mga kapatid, na tayong mga Kristiyano ay hindi pala dapat nagdadala ng ating mga usapin sa husgado. Mga maliliit na usapin, tapos dinadala sa barangay. Hinahayaan natin na tayo ay mapulaan. Ano po? Ayan. Romans chapter 16, verse 17-18. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. So ito yung mga tao na sumasalungat po
doon sa mga aral na tinanggap natin mula sa Panginoon. At ang sabi doon, iwasan daw natin yung mga ganitong klaseng tao. Yung mga taong hindi talaga sila namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Na kung sila po ay magsalita ay parang hindi mga Kristiyano. Kung sila po ay mag-handle ng mga usapin para pong hindi mga Kristiyano. Amen? So ayan, nakikiusap ako sa inyo na mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Halimbawa, ang sabi ng Panginoon, kapag meron tayong hindi pagkakaintindihan ng ating kapatid, kailangan puntahan natin siya at kausapin. Pero sinalungat mo yung bilin ng Panginoon, yung utos ng Panginoon ang ginawa mo, pumunta ka sa isang kapatid at ikinento mo yung kasalanan ng isa. So yun, nag-create po siya ng pagkakabahagi. O diba? At ang sabi doon ng salita ng Panginoon, iwasan daw po natin sila. Okay? Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Diba? Inililigaw nila ang mga mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit matatamis na pangungusap. So, hindi pala pwede yon. Okay? Kahit pa kayo ay magpipinsan, marami tayo dito magkakapamilya, lalo na minsan umiikot lang yan sa circle of friends, tapos pare-pares kayong mga mananampalataya, tapos magkakaibigan kayo, nagkasala sa'yo si ganito, ikito naman, ikinento kay ganito, nagkampihan na po talaga. At hindi naman naayos yung problema. Kaya nga, kapag merong pagkakasala, ang sabi, puntahan mo siya. Sa 19 to 20, makikita natin dito, the power of unity. Ano ba ang relevance? Bakit ba itong 19 and 20 na ito ay naidugtong o kasama nitong konteksto na ito na nagtuturo tungkol sa pag-aayos kung paano natin aayusin yung mga hindi pagkakaintindihan. Kasi ang sabi dito, muli kong sinasabi sa inyo, kapag ang dalawa sa inyo ay magkaisa rito sa lupa sa paghingi ng anumang bagay, ipagkakalob ito sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Ito ay sapagkat kung saan ang dalawa o tatlo ay nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. So tingnan niyo, madalas natin itong ginagamit sa mga prayer, lalo na pag nakikita natin na kakaunti lang yung tao, pinapipray talaga natin, Lord, sinabi mo po sa iyong salita, dalawa o tatlong nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa aming kalagitnaan. Sinasabi natin yon. So, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, meron yung tinatawag na misinterpretation. Ano po? And then, mali po yung konteksto, mali po yung paggamit natin doon na may misuse po natin yung Word of God kung saan talaga ito ginagamit ng Panginoon, saan to intended ng Lord na gamitin. Ano po? Tandaan natin na ang sinabi doon, kung ang ating kapatid daw po ay hindi talaga nakinig, ituring natin siyang hintil o makasalanan. Ituring na natin siyang ganon. Pero ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Sa mga taong makasalanan, kapatid, anong sinasabi ng Panginoon sa atin? Kapag ang tao ay makasalanan, ibigin mo ang gaya ng iyong sarili. At sabi ko, ang iniibig mo ay yung tao lang na mabuti sa iyo. Ano pang kaibahan natin sa iba? Kaya nga, ipanalangin mo, ibigin mo at ipanalangin mo yung mga taong gumagawa sa iyo ng masama, sabi sa ibang salin, o yung nag-persecute sa iyo, sabi sa Ingles, ano po? Kung iibigin ko ang taong ito at ipapanalangin, ibig sabihin yung tao na nakagawa sa akin ng mali at ipinalagay kong nasa kasalanan siya, ano yung dapat ko ngayong gawin? Dito pumapasok yung connection, dito pong verse 19 to 20. Dahil kayong tatlo ay naka-witness, ano po? So, dito pala, dadalhin muna natin siya sa leaders. Kapag dinala natin siya sa leaders, ang ibig bang sabihin, o pag sinabing dadalhin natin siya sa church, ibig sabihin, ipagsasabi natin sa buong church yung kanyang kasalanan? Hindi po. Meron tayong mga leaders sa church na siyang nagtutuwid. Meron tayong mga elders na pwede nating makausap para ang mga pagkakamali, ang mga usapin ay talaga namang ayusin, piliting ayusin at pag-usapan. At hindi po kasama doon yung mga baguhan sa pananampalataya. Ano po? Kailangan, meron pa rin silang
pribadong pag-uusap para ayusin yung mga hindi pagkakaintindihan. Ngayon, kapag hindi pa nakinig, saka papasok ngayon itong verse 19 to 20. Na ang sabi dyan, muli kong sinasabi sa inyo, kapag ang dalawa sa inyo ay magkaisa rito sa lupa sa paghingi ng anumang bagay, ipagkakalob ito sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Kaya dito natin nakikita, hindi napuputol yung ating connection sa mga kapatiran, lalo na kahit tumalikod sila. Meron ka pa rin responsibilidad sa Kanya. Ano yon? Ipanalangin natin sila. Amen? Amen? Pinapanalangin pa rin ba natin yung mga taong nakasakit sa atin? Amen? Pero ginawa ba natin yung ginawa ba natin yung unang utos ng Lord na kung merong nakamali sa atin, dapat pala sa Kanya rin natin sasabihin yung pagkakamali niya. Diba? Dito, mga kapatid, makikita natin, ito yung karugtong sa Mateo 18:21 and 22. Sabi dito, lumapit si Pedro sa Kanya at sinabi kay Jesus, Panginoon, baka ilang ulit bang magkasala sa akin ang aking kapatid at siya'y aking patatawarin? Ang sabi niya, hanggang sa makapito ba? Tingnan nyo, dugtong-dugtong yun. Dugtong-dugtong, ibig sabihin, iisa lang ang pinatutunguhan, hindi ang topic, verse 19-20. Okay? Sabi niya, baka ilang ulit ba? Ang sabi dito, patatawarin niya sa 22, sabi niyo na hindi lamang makapito, kundi hanggang makapitong-pitong ulit. Diba? Tapos sa loob lang ng ilang araw yon. Ha? Alam niyo mga kapatid, ito kasi minsan yung nagiging problema sa atin. Kapag tayo nasaktan na ng ating kapatiran, na-offend na sa isa ang ating kapatid, itinuturing na natin siyang kaaway at masyado nating tinatandam yung ating samaan ng loob. Iniisip natin kung ano yung mga bagay na kanyang ginawa laban sa atin, pero hindi natin naiisip at hindi natin nagiging intensyon na siya ay ituwid para maging maayos kapwa ang inyong relasyon sa Panginoon. Hello? Diba? Maliwanag ba yung instruction ng Lord? Kapag nagkasala sa iyong kapatid, pupuntahan mo siya, address the problem privately. Ikalawa, kung hindi siya makinig, magsama ka ng 2 witnesses sa inyong pag-uusap. Kung hindi pa rin siya makinig, dadalhin mo siya sa church. Hindi sa kabuuan ng church. Baka mamaya yung iba pagchismisan lang kayo, may mga elder ang church. Okay? At kung hindi pa rin siya makinig, anong sabi doon? Ituturing mo siyang makasalanan. Pero ang sabi ng 19 and 20, yung tatlo, asa na yung 2 o 3 na naapektuhan nung conflict. Anong gagawin nyo? Papabayaan na lang ba at pagchichismisan siya? Ang sabi doon, ipapanalangin natin yung mga umuusik sa atin. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Okay? Bakit kailangan natin gawin? Ito yung tanong ko kanina. Bakit kailangan tayo ang lumapit doon sa taong siya naman ang nagkasala sa atin? 2 Corinto chapter 5 verse 18 to 20. Ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Dinala niya tayo upang ipagkasundo sa Kanya at ibinigay niya sa atin ang gawain ng paglilingkod para sa pakikipagkasundo. Sino yung may gawain ng pakikipagkasundo? Sino? Sino yung binigyan ng gawain ng pakikipagkasundo? Parang ayaw niyo masyadong kaminin na tayo yun Diba? Tayo. Kaya, papaanong sa pamamagitan ni Kristo ay ipinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan sa kanyang sarili na hindi niya ibinibilang sa kanila ang kanilang mga pagsalangsang. Ipinagkatiwala niya sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. So ito yun. Si Jesus Christ ay naparito sa lupa para ipagkasundo tayo sa Diyos nung tayo ay mga makasalanan pa. Kaya nga, ang ministeryo ni Jesus Christ na ipagkasundo sa Diyos ang mga taong makasalanan ay ansya din po ating ministeryo. Kaya kung merong nagkasala sa atin, tayo ang may intensyong pumunta sa Kanya para siya'y kausapin at para po tayo ay makipagliwanagan, makipanggang po sa tayo ay magkaayos. Amen po ba? Naliwanag po ba yun? Bakit mahalaga natin itong pag-aralan mga kapatid? Lalo na sa ating mga nag-uumpisa pa lamang. Upang sa umpisa pa lang ng ating gawain, meron na tayong maliwanag na pundasyon, meron tayong sinusundang instruction na kung sino man ang makamali sa atin o tayo man ang makamali sa kanila, dapat nating pag-usapan yung both parties na involved lang muna. Okay po ba yun? Diba yun mga kapatid? Sa ganun po, may iwasan ang pagkawasak
maiiwasan ang chismisan, ang pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. At maiiwasan natin na masira ang magandang testimonya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? So kapag hindi mo pa kayang sabihin, pray mo muna nang i-pray mo muna yan sa Panginoon hanggang ibigay na sa iyo ng Lord yung tamang panahon para siya iyong kausapin. Amen? Maliwanag ba yun mga kalalakihan? Hindi basta-basta makikipagsuntukan, ha? Okay? Hindi basta-basta ano. Kasi nangyayari din to sa mga magkakapatid sa pananampalataya at mag-asawa. Kapag si asawang babae ay makagawa ng hindi maganda sa asawang lalaki, si asawang lalaki nagkikwento sa ibang babae. Anong nangyayari? Pinapasok ng tukso. Ganon din yung mga babae. Magkikwento din sa ibang lalaki. So, ayun na. Tukso pa rin. So, anong dapat gawin? Kayong dalawa na parte ng conflict ang mag-usap. Lalo na, tandaan natin, tayo ay magkakapatid sa Panginoon. So, rebuke rightly. Magsaway tayo ng naayon sa salita ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ayan po yung mensahe sa atin ng Panginoon na dapat nating tandaan, rebuke rightly.